Babasa po tayo. Lucas, Kapitulo 1 pa rin. Lucas Kapitulo 1, versikulo 57 hanggang 66. Luke chapter 1, verse 57 to 66. May title po ito, Ang Pagsilang kay Juan na Tagapagbautismo. Alright. So, tuloy po tayo. 57. Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. 58. Nabalita ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya kung paano siya kinahabagan ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nag-celebrate. 59. Nang 8 araw na ang sanggol, Nang 8 araw na ang sanggol, dumalo ang mga kapitbahay at mga kamag-anak sa pagtutuli sa kanya kay John the Baptist. Zacarias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon, ulitin ko lang po kasi napaka-importante yung detalye ito. Zacarias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon din ang pangalan ng kanyang ama. Kasi kung naalala nyo, hindi makapagsalita si Zacarias kasi nga his unbelief caused him to be silent or to be mute. Hindi makapagsalita. Zacarias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon din ang pangalan ng kanyang ama. 60. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. So, hindi Zacarias, Juan ang ipapangalan sa kanya. 61. Sumagot ang mga tao, pero wala namang may ganyang pangalan sa pamilya ninyo. So, para dito, ang ini-imply dito, ganun yung nagiging tradition nila. It's either their father or at least someone from their ancestors. Ganun yung ipapangalan nila sa mga magiging anak nila. For example, Zacarias din dapat ang ipapangalan. Yung mga kapitbahay na nagdidesisyon because of tradition. So, 61, sumagot ang mga tao. Pero wala namang may ganyang pangalan sa pamilya niyo. So, bakit John? Ba't hindi Zacarias? Sinong John ba sa inyo? Sa'yo, Elizabeth, sinong may John? Dito kay Zacarias, sinong may John? Wala naman eh. Bakit John ipapangalan mo? Because they receive revelation coming from God, from Angel Gabriel. But they didn't know it. Or at least they didn't know the details. So, 62 po tayo. Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kasi nga hindi nakakapagsalita. So parang sign language. Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sanggol. 63. Sumenyas siya. So sumesenyas pa rin si Zacarias dito, hindi pa siya nakakapagsalita. Sumenyas siya na bigyan siya ng masusulatan. Pagkatapos ay sinulat niya, Juan ang ipapangalan sa kanya. Juan ang ipapangalan sa kanya. Nagtaka silang lahat. So, okay, sabi ni Elizabeth, Juan. Tapos sinabi naman ni Zacarias sa pamamagitan ng pagsulat, Juan ang ipapangalan sa kanya. Nagtaka silang lahat. 64. Kasi yung nagtaka silang lahat kasama po yun sa scripture. 64. Noon din ay nakapagsalita na si Zacarias kasi naniniwala na siya. Sabi kasi sa kanya, magkakaanak si Elizabeth. Ang tanda na namin eh. Hindi nyo pa kami nakikita. At tatanda na namin. Tapos baog pa si Elizabeth. Tapos sabihin mo, magkakaanak. Pinaglululoko mo ba? Hindi naman ganun pagkakasabi. Hindi lang siya naniwala. Kaya siya naging mute or na-silent. Alright. 64, pumiyok pa. 64, noon din ay nakapagsalita na si Zacarias, kasi naniwala na siya, at nagpuri sa Diyos. 65, nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Judea ang pangyayaring iyon. Pero kung i-trace mo, ang lupit din yung, hindi naman malupit, I mean, amazing yung nangyari. Pagka sinabi kong malupit, hindi siya, cruel, amazing. Slang na po dito sa Pilipinas siya naging slang na yung malupit, mabangis, astig, parang awesome siya, or amazing. Amazing lang siya, or awesome siya, kasi dito sa scripture,
Sa bagay, nung time na pinanganak si John the Baptist dito. So, 33 years bago siya na-unalive ni King Herod eh. Kasi nung time na yon, nung time na ni John the Baptist, bago siya ma-unalive ni King Herod or ma-beheaded because of Herodias. Si Herodias yung may pakana nun eh, ayaw naman ni Herod eh. Kasi tatakot si Herod eh. Kaso nakapangako si Herod. Kumbaga, si Herod, ang may pride and ego, paninindigan ko yung salita ko. Ano yung request mo? Kahit kalahati ng karayang ko, bibigay ko. Eh, ang request ng anak ni Herodias, ulo ni John the Baptist. Utos yun ni Herodias. Kasi yung anak ni Herodias, anong pakinabang niya sa ulo ni John the Baptist? Pero si John the Baptist kasi nag-go against kay Herodias. Kasi si Herodias, yung unang asawa ni Herodias, kapatid ni Herod. So, kino-call out sila ni John the Baptist. Why am I sharing this? Kasi nakamangha-mangha na yung mga Pharisees na nagpahuli at kumukundi na kay John the Baptist kasi tinawag sila ni John the Baptist, you brood of vipers. You brood of vipers, anamang anak ng ahas. So, galit sila kay John the Baptist. Pero dito, kung ba't ko naman na-share yun, kasi kung titignan nyo rito, nang labot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Judea ang pangyayaring yun. Ibig sabihin kasi, usually, pag miraculous thing sa kanila, nag-i-spread. Kaya lang, nung time na ni John the Baptist, it's either unaware or nire-reject ng mga Pharisees yung kapanganakan ni John the Baptist at kung paano siya pinanganak. At kung sino yung pinanggalingan niya, which is si Elizabeth na baog at matanda na si Zacharias at si Elizabeth. Doon pa lang, miraculous na yun eh. Kumbaga, blessing from God yun. Kung sa panahon natin nangyari yun, alam natin si God lang yung ang source nun. At blessing from God yun. Anyways, let me just continue reading. Last verse na po tayo. Kamangha-mangha yung pagkakapanganak kay John the Baptist. And hindi naman siya, kung kilala mo yung Diyos, alam mong basic lang kay Lord yun. Simple lang kay Lord. Pero sa atin sa humanity's point of view, miraculous yun. Anyways, verse 66. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, magiging ano kaya ang batang ito kapag lumaki na siya? Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon. Kita niyo yun, no? 33 years lang yung lumipas, hindi na alam ng mga Pariseya kung sino si John the Baptist. Samantalang nung time na pinanganak si John the Baptist, mind blown ng mga tao. Si Zacharias nakapagsalita ng muli. Kasi, biruin mo sa loob ng 9 na buwan, pepekein mo yung hindi ka makapagsalita para sana, anong purpose nun? Priest ka eh. At ang trabaho mo, ipangaral at i-share, ipamalita ang salita ng Diyos sa Torah, sa Tanakh. Tapos hindi ka makapagsasalita, sa sign language mo yung salita ni Lord. So parang wala siyang benefit si Zacharias para magpanggap na pipi. Tapos after 9 months, nung lumabas na si John, nung tutuliin na, nung isi-circumcise na, 8 days, kasi din yung tradition, actually, hindi siya tradition, ordained siya ng Lord. So, pero yun yung sinusunod nila. Pagka 8 days na yung lalaki, tutuliin na. So, nung tutuliin na, nakapagsalita na. So, kumbaga, alam nila na may divine intervention. Na hindi yun, walang benefit si Zacharias, so hindi siya magsalita ng 9 na buwan. Pinahirapan lang yung sarili niya. Tapos, 6 na buwan nagtago si Elizabeth. So, pinahirapan nila yung mga sarili nila, tatanda na nila. So, para hindi na beneficial, tsaka hindi siya logic, hindi siya magme-make sense kung gagawin nila yon out of their desire or out of their comfort, or if they are comfortable with that kind of situation. Actually, that kind of situation is not comfortable. Kahit sa'yo eh. Imagine mo, 9 months kayo di magsasalita. Or 6 months kang nakakulong lang sa loob ng bahay. So, hindi comfortable sa'yo. So, they are obeying what God told them through the angel Gabriel. So, dito, gets ng mga tao, merong divine intervention. This is a work of God.
So, dito kaya lang, nagtataka sila, ano kaya yung purpose? So, meaning dito, hindi pa pinapaliwanag ni Elizabeth tsaka ni Zachariah kung ano yung sinare sa kanila. Totally, in full details. Pero ang purpose ni John the Baptist is to pave the way for the Messiah. Nagkataon, magkamag-anak si John the Baptist tsaka si Jesus Christ through Elizabeth and through Mary. Alright. So, basahin ko lang po yung last verse natin tapos end ko na ron. Tapos magbabasa ulit ako ng Bible study kasi I owe you 2 Bible study today. Nagawa na natin yung kanina, i-upload ko na lang. Tapos ito ngayon. Last verse 66. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, magiging ano kaya ang batang ito, aka magiging ano kaya si John, ang batang ito kapag lumaki na siya. Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon. Which is, nung time na ng Pharisees, para questionin kung anong authority ni John the Baptist, hindi nila nakita na sumasa kanya ang Panginoon. Dahil, nagko-contradict si John the Baptist, hindi sa Torah, hindi sa Tanakh, but sa tradition ng mga Pharisees. Nakagaganda ng mga suot nyo. Gustong-gusto nyo yung papuri. Pahaba ng pangapanalangin nyo. Puro tradisyon na yan. Tapos nililigaw nyo yung mga tao sa mga tradisyon nyo. Hinahaluan. Kumbaga parang ganito. Ganito kasi kumilos si Satan. Providing half-truth. Hindi bibigay ni Satan yung the entirety of the truth. Bibigay lang siya half-truth. Para maging kahikayat. Para convincing. Kasi papainan kanya ng half-truth. Pero he will lie. So, hindi buong katotohanan yung ibibigay ni Satan. So, sa Pharisees, same thing. Kasi may hidden agenda. So, half-truth, para ma-hook ka muna, pagka na-hook ka na, din liligaw ka na. Nung ni-expose sila ni John the Baptist, which the Lord Jesus Christ did as well after John the Baptist, kasi si John the Baptist yung nag-pave ng way, nagpatag, nag-ayos ng daan sa dadaanan ng Panginoon. Parang nilagyan ni John the Baptist ng red carpet yung lalakaran ng Panginoon. Parang ganun yung metaphorical ideology. Ideology. Paano ba yung pronunciation? Ideology. Idea. Paigsin ko na lang idea. Anyways, ideology. Di ko ma-pronounce. Is there a word ideology? Di ko ma-pronounce. Alright, napapahaba ko na. Anyways, so, ito po yung Bible reading natin. So, tomorrow, so dito, okay. Nabasa ko kasi yung title for tomorrow. Ang pahayag ni Zachariah. So dito, sa last verse natin, nagtataka pa sila tapos di pa nila alam kung ano mangyayari. Kung ano magiging ano si John the Baptist pagtandaan niya na. So sa susunod, bukas, ang pahayag ni Zachariah. So bukas ko na-explain kung ilang verses tayo. Anyways, that's our Bible reading in Tagalog today. And God bless you guys. Keep safe. I'll be see you tomorrow. Bye for now.